Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. Uh, ano, ano to? Ano nangyayari sa akin? Di ko maintindihan. Hindi! Gusto ko lang pong ikwento ang karanasan ng aking lolo na tawagin na lang natin sa pangalang Lolo Erning. Kilalang albularyo ang aking lolo dito sa baryo namin. Sa edad kong 10 ay namulat ako sa panggagamot ng aking lolo. Wala pa man ako sa mundong ibabaw na ito ay marunong ng manggamot ang aking Lolo Erning. Nakwento nga sa akin noon ni Lolo ang mga karanasan at hirap niya sa panggagamot. Isa na dito ang mga nabarang na lumapit sa kanya. Nahirapan daw si Lolo Erning na pagalingin ang mga ito. Dahil kung hindi pa kakausapin ng aking lolo ang mangbabarang, ay hindi nito tatanggalin ang binigay niyang sakit sa kanyang nabiktima. At isa pa raw ay pagkatapos gamutin ni lolo ang nabiktima ay bumabalik ang mga ito sa kanya dahil binarang daw ulit sila at talagang papatayin nito ang kanyang nabiktima. Kaya sa tuwing nakakaengkwentro si Lolo Erning ng mga mangbabarang ay hindi na niya ito binibigyan ng pagkakataon. Dahil sa oras na mahuli ito ni Lolo gamit ang kanyang mga orasyon ay agad niya itong pinapatay. Lumipas ang panahon ng kanyang panggagamot at doon na nga isinilang ako. At sa aking pagtanda sa taong 10 ay nasaksihan ko ng madalas kung paano manggamot si Lolo Erning. Lumipas ang ilang panahon, nasaksihan ko rin ang panggagamot ni Lolo Erning sa kaibigan niyang aswang na tawagin na lang natin sa pangalang Jorge. Nakilala ni Lolo si Mang Jorge noong lumapit ito sa kanya upang magpagamot ng kanyang pagiging aswang. Mabait at may paninindigan kung ilalarawan ni Lolo Erning itong si Mang Jorge. Nung araw na humingi ng tulong si Mang Jorge kay Lolo Erning upang ipaalis ang kanyang pagkaaswang, ay tinanong ito ni Lolo kung nakatikim na ba o nakakain na ba siya ng tao. Sinabi naman ni Mang Jorge na hindi pa raw siya nakakatikim o nakakakain nito simula noong mahawa siya ng pagiging aswang. Nayanggaw daw siya kasi nang minsang dumalo ito sa malaking handaan sa kanila. Tanging ang mga hayop lamang ang kanyang kinakain. Nagsimula ang pagiging aswang nito nang imbitahan siya ng kanyang kumpare sa kaarawan ng anak nito. Pagkauwi ni Mang Jorge sa kanilang bahay ay parang tila nag-iiba ang kanyang paningin at nabibingi na ito sa sobrang lakas ng kanyang pandinig.
Lingid sa kanyang kaalaman ay nahawa na pala siya ng pagiging aswang. Kaya naman, simula noon ay hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Natatakot raw kasi si Mang Jorge na malaman ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak, na ganun nga ang nangyari sa kanya. Kaya nagpakalayo-layo muna siya at tumira siya doon sa gubat. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hanggang sa mabalitaan niya ang pagiging magaling at malakas na panggagamot ng aking Lolo Erning. Kaya't nagbaka sakali itong lumapit kay Lolo. Kaya naman humingi ng tulong si Lolo Erning sa ibang kasamahan na albularyo. At doon na nga, Kuya Bari, ay nagbigay ito kay Lolo ng isang orasyon upang matanggal ang pagiging aswang ni Mang Jorge. Kailangan lang labanan ni Mang Jorge ang mga proseso ng panggagamot dahil posibleng mawala ito sa kanyang sarili at tuluyang manakit ng tao. At isa pa'y maging dahilan ng kanyang pagkatakam sa mga tao. At ang pinakamabigat dyan ay ang posibleng pagkamatay nito. Kaya naman, binigyan ni Lolo Erning si Mang Jorge ng isang araw upang makapag-isip-isip. Gabi noon, Kuya Bari, habang nag-iisip si Mang Jorge, ay umiiyak ito dahil naalala nito ang kanyang pamilya. Gustuhin man niyang magpakita sa kanyang pamilya, ay hindi niya magawa dahil sa kanyang kalagayan. Kaya naman kinabukasan noon, Kuya Bari, ay nakapag-isip-isip na si Mang Jorge na magpagamot nga sa aking Lolo Erning. Noong mag-uusal na si Lolo Erning ng orasyon, kakasimula pa lang ng mga usal nito ay parang nag-iba ang timpla ni Mang Jorge. Yung tipong parang may mga demonyong kumakawala kasabay ng mga orasyon na siyang inuusal ni Lolo Erning. Maya-maya pa'y bigla na lang itong natumba sa kanyang kinauupuan at nagpupumiglas ito kasabay ng malademonyong boses. Tama na! Hindi ko na kaya! Pasigaw na wika ni Mang Jorge habang patuloy na nag-uusal si Lolo Erning at malapit na nga itong matapos ay siya ring pagkahina ng katawan nitong si Mang Jorge. Nang makita iyon ni Lolo, ay nagdalawang isip ito kung tatapusin pa ba niya ang orasyon o hindi na, dahil sa naaawa na si Lolo Erning kay Mang Jorge. Maya-maya pa, Kuya Bari, nang matapos ng mag-usal ng orasyon ng aking lolo, ay biglang nawala ng malay si Mang Jorge na animoy patay na. Nangambang lumapit si Lolo kay Mang Jorge upang suriin kung siya nga ba ay patay na o buhay pa.
Kaya naman hinawakan ni Lolo Erning ang pulso ni Mang Jorge. Ngunit nang mahawakan niya ito ay tila wala na itong pulso. Labis na nanlumo at nanghina si Lolo ng mga oras na iyon. Lingid sa kalaman ni Lolo Erning sa mga sandaling iyon at nang sa kanyang pagtayo at akmang tatalikod ay biglang nagsalita si Mang Jorge. Mang Erning, anong nangyari? Tapos na ba yung orasyon? Wala na ba yung pagiging aswang ko? Oo, wala na. Malaya ka na at wala na ang pagiging aswang mo. Akala ko hindi mo kinaya ang orasyon. Salamat at buhay ka, Jorge. Salamat, Mang Erning. Hindi ako nagkamali na nang lapitan ka. Hindi ko maipinta ang sobrang saya ng nadarama ko ngayon. Makakauwi na ako sa amin. Makikita at mayayakap ko na rin sa wakas ang aking pamilya. At dun nagsimula ang matibay at sugasog na pagkakaibigan ng aking lolo at ni Mang Jorge. Yun ang kwento ng pagkakaibigan ng aking lolo at sa mabait na aswang na si Mang Jorge. Ipinakita ng aking kwento na hindi lahat ng aswang ay nasakop ng kasamaan. Bagkus ay ang kanilang espiritual na pananalig sa ating lumikha. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana'y kapulutan ito ng aral ng inyong taga-subaybay. Maraming salamat po. Kumagalang, Magda.